bago tayo makinig ng mga Panginoon, ako din nagpapasalamat din po sa Diyos Magway. Amen. Sa gabay po ng Lord sa aking pamilya. Amen. Sa mga pagpapala na patuloy na nararasan. At hindi pa pinapakasalamat ko sa Diyos yung mga kalimas na araw na huli ko naramdaman. Amen. Kanalangin lang aking tuhod, pero napakabuti po ng Diyos. Kapag inasla po natin ang kamay sa Panginoon, tinilingin ang kanyang makagyarihan. Tunay nga po na malasa po natin ang kagalingan. Alam po hanggang doon na lang. Yung mga lang. Thank you, Lord. Amen. Kagabi, pagkatapos ay umaga, amen, ay hindi ko na siya lubos na naramdaman. Ganun po kabuti ang Panginoon. Ang kagalingan po ay ibigay po ng Diyos kapag tayo po ay nagpapakubaba naman po sa Kanya. Amen. Tayo po ay makita po sa pangako ng Panginoon. Tunay nga naranasan po natin, amen, ang tagumpay, ang pagsama ng Diyos kung tayo po ay kanyang pong kinalulugan. Katulad ng mga patotoo kanina, talagang makita po natin na naranasan po yan isang tao. Amen. Kapag lubos na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ginagawa ang kanyang i-recognize, o ng Diyos. Tunay nga na maranasan po natin ang pagsama po ng Panginoon. Ibig kong sabihin, kapag ginagawa po ng Diyos ang kanyang pagsama, maniwala ka. Sa lahat ng panahon, kayo naranasan, ano man ang iyong maranasan, kaagapay mo po ang Panginoon. Amen. Amen. Sige po, makipabukas po kayo sa akin aklat ng Exodo, kapitulo 33, versikulo 12 hanggang 17. Ito po, nangako si Yahweh na sila ay papatnubayan. Sabi po sa versikulo 12 ng Exodo, sabi niya, sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayan ito papunta sa lupain ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, nalulugod po kayo sa akin at kilalang-kilala ninyo ako. Kung ito'y oo, ipinapakiusap ko, sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayo malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay sa iyo. Sabi ko ng Panginoong Diyos, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ng Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay iyong inalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo. At kilalang kita, sabi ni Yahweh. Amen. Ayan po ang amen, pinangako ng Panginoon na sasamahan niya si Moises at ang bayan nilabas ng Panginoon. Amen, simula sa Ehipto. Pakita po natin na sinasabi ng Panginoon kay Moises na sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sapagkat nalulugod po ang Diyos, amen, kay Moises. Makita po natin na nalulugod ang Panginoon sa isang leader na susunod sa kanyang kalooban. Sinusunod ang lahat ng i-recognize ng Diyos na ikinapagawa ng Panginoon sa isang leader na katulad ni Moises. Kaya po, nung sinabi na ni Moises na sasamahan sila, itinangako ng Panginoon na, sige, sasamahan ko kayo at binigyan ko kayo ng kapayapaan. Amen. Kaya po, makikita po natin na kapag binangako po ng Diyos sa bayan sa Israel na sila sasamahan at bigyan ng kapayapaan, makikita po natin na sa kanilang paglalakbay, naroon ang lahat ng
Jerusalem nga nung panahon na sila sinamahan ng Diyos. Naroon ang tagumpay ng bayan ng Panginoon. Ipinaglalaban sila ng Diyos sa lahat ng kanilang hinaharap. Maraming mga kaaway, ipinagtatagumpay po sila ng Panginoon. Amen. Sa kanilang pangailangan sa kanilang paglalakbay, naroon din po ang Diyos at hindi po sila nagkukulang. Sapagkat ipinangako ng Panginoon sa kay Moises na dahil naluluhod sa kay Moises, ipinangako ng Panginoon na sila'y sasamahan. At kapag ipinangako ng Diyos na sila'y sasamahan, naroon po lahat, amen, ang gagawin ng Diyos na mabuti para sa kanila. Amen. Kung kaya nga po sa kanilang paglalakbay hanggang sa sila ay makarating sa lupang pangako, hindi po sila kulang sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Ganon din po ang gagawin ng Diyos sa Jesus Ismael. Kapag nakita ng Diyos na ang tagapanguna ay kanyang nalulugan, lubos na sumusunod sa kanya, kaya po nasasabihin ng Diyos sa samahan. At yan po ay naranasan na po. Ilang taon na po tayo. Amen. Jesus Ismael, nasa 14. Amen. Pagkita po natin doon, amen, naroon po ang ipinangako ng Diyos na sasamahan niya. Kapag nalulunod ang Diyos sa tagapanguna katulad ni Moises, kaya po, tayo po ay sasamahan ng Panginoon hanggang sa kanyang pangako na lupain ng kasaganaan. Amen. At yan po ay nangyari kaganap na po sa atin sa Jesus Ismael. Ibigay na po sa atin ng Panginoon, hindi lamang, amen, ang kasaganaan sa buhay, kundi ibigay po sa atin ng Diyos ang kanyang pinangako ng kapayapaan sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga po tayo minsan nakakaranas ng mga kapigatin sa buhay. Amen. Hindi po tayo nagtitihan. Amen. Patuloy tayo na pinapalakas ng Diyos sapagkat ipinangako po tayo na tayo po ay kanyang sasamahan. Amen. At kung mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos, sunod sa lahat ng bagay na nais sa pilig ng Diyos, yung kanyang ipinangako sa samahan tayo, samahan niya yung bayan ng Diyos, gagawin din po ng Diyos yan sa ating mga buhay. Amen. Sa panahon, ang ating paglalakbay patok sa promised land, ipinangako ng Panginoon, marami tayong mga bagay na kakaharapin. Amen. Nandiyan ang mga problema at suliranin, pero huwag kang mababahala. Sapagkat kung ipinangako ng Diyos sa bayan niya, ipinapangako niya ng Diyos Ismael na sumasampalataya sa Kanya. Amen. Kaya ibig sabihin, kung ipinangako sa atin ng Diyos na tayo sasamahan, lahat ng mga bigat na problema ating kaharapin, darayan po ang Diyos na kaaga kayo natin na siya tutulong sa bawat. Amen. Amen. At sa panahon ng ating paglalakbay, huwag po tayo mag-alala. Amen. Sa panahon ng kumisan tayo po ay nakapos sa ating mga pangailangan. Huwag po tayo mag-alala. Amen. Sapagkat kung ipinangako ng Diyos, sasamahan niya tayo, gagawin ng Diyos ang mabubuting bagay para sa bansa. Amen. Ibig sabihin, kapag ipinangako sa atin ng Diyos na tayo sasamahan, amen, lahat ng bagay sa ating hinaharap, lahat ng bagay na ating ninanais sa ating mga buhay, yan po ay ibigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya po, ang sabi po natin, ay lahat ng taga-Diyos sa sumalay, kailangan po simula sa ating tagapanguna na pinalugdan ng Diyos, kaya tayo sinamahan hanggang sa panahon na ito. Amen. Kung tayo rin po ay maging kalugod-lugod na katulad ng ating tagapanguna, yan din po ay extend po sa ating lahat. Amen. Na ipinangako ng Diyos na tayo po ay sasamahan niya. Amen. At kapag sa lahat ng bagay na ating kaharapin, huwag kang mababahala dahil mayroong Diyos na tutulong sa iyo. Amen. Kapag sinabi ng Diyos sa mga siya, amen, na lahat ng bagay gagawin ng Diyos para sa iyo at hindi kanya pababayaan. At magkabigatan ang iyong nararanasan, kabigatian sa loob at labas ng iyong tahanan. Huwag kang mag-alala. Dahil mayroong Diyos na kapag sasamahan ka niya, ibig sabihin, bibigyan niya ng solusyon ang mga bigat at problema kung ginadala sa panahon na ito. Amen. Kaya po, gagawin po natin, katulad ni Moises na pinalugdan ng Diyos, yun lamang po ang gagawin po natin. Ang maging maayos po ang buhay po natin sa harapan po ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Isabel, di ba? Dahil sa pagtutod niya sa Diyos, inunan niya ang Diyos. Natapos niya ang pagsama ng Panginoon. Nagtapos at ngayon,
inilagay pa ng Diyos sa magandang posisyon. Yan makikita natin na kapag nalulungkot ang Diyos sa buhay mo, binigyan ka ng Diyos ng tandaan. Amen. At mangyayari natin sa buhay ko natin. Natulog kayo kuya. Hindi rin niya nakakalimutan ng Diyos. Pagkat minsan, siya po ay nawalay ko sa ating samahan sa Panginoon, pero ang puso niya ay nasa Diyos. Amen. Kung kaya kayo magtatapos, hindi ka pa. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sinabi ni Moises sa Kapitulo 15, sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami kasamahan, huwag na po ninyo paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay iyong dinalulugdan? Amen. Ngayon po malalaman na po natin at hindi na po tayo mag-aalinlangan pa. Amen. Dahil kung mayroon po tayong pagkapamunan na talagang siya po ay dinalulugdan ng Diyos, yung buhay niya ay dinalulugdan sa Panginoon. Amen. Para tayo hindi po lahat ang kanyang pinagkamawahan maging kalulugdan sa Panginoon. Amen. At malalaman po natin sa panahon ng ating buhay, habang tayo maglalakbay, amen, sa ipinangako ng Diyos na kapayapaan, amen, makikita po natin na tayo po lahat ay kakaiba na isa sa ibang buhay. Amen. Makikita po natin na tayo po ay pinalulugdan po ng Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin ay puno ng kapayapaan. Bakit po tayo payapaan na sa ating mga buhay? Dahil kung mayroon pong Diyos na magtabay po sa atin na siya tumutulong, amen, sa tuwing tayo po ay nahihirapan. Amen. Amen. Sa tuwing po tayo ay nagkakaroon ng sakit at karamdam, mayroon pong Diyos na kaagapay po natin at hindi po niya tayo pababayaan. Amen. Tulad na lang po, lagi na lang po ako na binabambalan ng away, pero naniniwala ako na tinangalo sa akin ng Diyos sa samahan. Kung kaya, yung mga sakit na aking naranasan, hindi yan tuwa. Amen. Bagamat nandiyan lahat sa Satanas, parang ito pinahirapan. Pero naniniwala ko sa Panginoon na tuwing ako'y nakaranas ng ganitong karamdaman, mayroong Diyos kung agapay na siya tutulong sa akin sa lahat ng tao. Amen. Ganyan po din ang gagawin ko sa ating mga buhay. Kapag tayo po ay pinalugdan ng Panginoon. Amen. Hindi niya tayo mapabayaan. At tutulungan niya tayo sa lahat ng bagay at mga po ang ating naranasan. At ang sabi niya sa Kapitulo 13, kung ito'y totoo, ipinakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong maluhod sa akin. Amen. Diba, bababasa rin po niyan natin sa aklat ko ng Jeremiah 29, verse 11. Nakapangako po sa akin ng Panginoon, amen, na marami po sa mga bagay na rurugin gawin para sa akin. Mga bagay na hindi mo itakasama, kundi sa iyong ikahabuti. Dahil pinangako sa atin ng Panginoon kaagapay ng kanyang sinabi na tayo po ay kanyang sasamahan. Amen. Lahat ng mga plano po ng Diyos, hindi po siya magpaplano na tayo po ay mahirapan, na tayo po ay bubutulin. Kundi ipinangako ng Panginoon, amen, na tayo po ay binigyan niya, amen, ng kapayapaan po sa ating mga buhay. Amen. Kung kaya po sa ating lahat, tayo po natin magawin. Tayo, yaman na tayo lahat ay iniligtas ng Panginoon. Tayo po ay sa bayan dito ng Diyos, pagka tayo lahat ay mananampalataya. Ito lamang po ang gawin po natin. Katulad ng pagkalugod ng Diyos kay Moises. Amen. Dapat din po gawin po natin na tayo po ay kalugdan ng Panginoon. Sapagkat po tayo po ay kalugdan ng Diyos, manitiyak po natin, amen, na ang kanyang ipinangako ng pagsasama po sa ating mga buhay. Amen. Katulad ng ipinangako ng Diyos kay Moises, ipinangako din po niya ng Panginoon sa ating pong tagapauna. Dahil kung hindi yan ginawa ng Diyos at kanyang pinangako sasamahan tayo, hindi po tayo makarating sa ganitong taon. Amen. Kaya po, ngayon pa lang, nalaman natin natin. Sa kayo lahat, amen, na tayo po na pinalugdan. Kaya po sikatin natin na balot sa atin ng Panginoon para kasi kinangako niya tayo sa samahan. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na po Diyos, sunurin, lahat ng iyong pinakaharap, bigyan po ng solusyon po yan. Sa panahon ng ikabutuhan, iba po ay pakakainin ng Panginoon. Sa panahon ng iyong mga kandidatan na sunurin sa buhay, kaagapay mo ang Diyos, nangako ikaw po ay kanya pong sasamahan. Kapag sinabi ng Diyos na kayo po ay sasamahan, huwag kang mamamroblema sa lahat ng bagay na pinaharap mo. Dahil ang Diyos ang magbigay ng solusyon sa lahat ng mga.
tatayo. Sa palakpak po natin ang buhay na ito sa buhay po ni Sister Arvin Sulman.